Tila nga ang bilis bumaliktad ng sitwasyon sapagkat sa kabila ng agresibong aksyon nila, ang pamahalaan ng Iran ay sobra nang nababahala at nagsasagawa na nga ng agarang pagsisikap sa pagkakaroon muli ng diplomasya kasama ang mga bansa sa gitnang silangan. At upang alamin kung maaari pa nilang mabawasan ang lawak ng ganti ng Israel sa kanilang missile strike noong unang linggo ng Oktubre. At kung hindi ito magtagumpay, ay upang tulungan ding protektahan ang Tehran. Ang pagkabahala ng Iran ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan kung kaya bang kumbinsi ng United States ang Israel na huwag muling atakihin ang mga pasilidad, nuklear at mga oil facility ng Iran. At ang katotohanan ng pinakamahalagang proxy militia ng Iran sa rehiyon, which is ang Hezbollah, ay labis na ring pinahina ng mga operasyon ng Israel sa mga nakaraang linggo. Ang mga aliado ng United States sa Gulpo, kabilang ang United Arab Emirates, Bahrain at Qatar, ay nagpahayag na din ng kanilang mga pangamba tungkol sa posibleng matinding pag-atake sa mga oil facility ng Iran na maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa kanilang ekonomiya at kapaligiran sa buong rehiyon. Malalim na din ang pagkabahala ng Administrasyong Biden nang patuloy na palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at ng Iran ay nagsimula noong unang bahagi ng taon na. At ito ay naganap matapos ang atake ng Israel sa tinutukoy ng Iran bilang kanilang konsulado sa Damascus. At ang naging resulta nga nito ay maring humantong sa isang malaking digmaang regional na maring isama pa ang United States. Isa nga sa pangunahing kinakatakutan dito ay ang tila pagbagsak ng impluwensya ng United States sa Israel. Katulad ng sa operasyon nito sa Gaza, palagi kasing binabalewala ng Israel ang mga panawagan ng US na magpakita ng higit na pagpigil sa Lebanon, kung saan ang matinding kampanya ng pambobomba at ground offensive ng Israel ay kumitil ng higit 1,400 katao mula sa noong huling bahagi ng Setyembre. Hindi rin nakipagkonsulta ang Israel sa US bago magsagawa ng isang malaking atake na nagpatumba ng libo-libong pager at walkie-talkie na ginagamit ng mga operatiba ng Hezbollah noong nakaraang buwan. At gayon din ang pagpapatumba sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa Beirut, na nagwasak din sa isang delikadong ceasefire proposal na inaharap ng US at France na hindi pa nga umabot ng 48 na oras bago ang pagkitil. Ang United States ay nakipag-usap sa Israel tungkol sa kung paano nila planong tugunan ang pag-atake ng Iran noong October 1. At malinaw na ipinahayag ng mga opisyal ng US na ayaw nilang targetin ng Israel ang mga pasilidad nuklear o oil fields ng Iran. Nakipag-usap din si Pangulong Joe Biden kay punong ministro Benjamin Netanyahu noong Miyerkules. Ang kanilang unang pag-uusap sa loob ng halos 2 buwan. At sinabi niya na ang tugon ng Israel ay dapat proportional o ang pagbibigay ng tugon o reaksyon na naaayon o katumbas ng naranasang insidente sa pag-atake. Ang Security Cabinet ng Israel ay hindi pa nakapagdesisyon kung paano itutuloy ang mga hakbang. Ayon ito sa isang Israeli official na nakipag-usap sa CNN nitong Biyernes lamang. At habang lumilit ang agwat ng posisyon ng US at Israel, hindi tiyak kung ito ay magpapatuloy. We can't actually know whether they voted or not, sabi ng isang senior US administration official tungkol sa mga talakayan ng Israel Cabinet na nagpapakita ng pagdududa sa antas ng transparency tungkol sa kung anong impormasyon ang ibinabahagi ng Israel sa US. Sinabi ng official na hindi nila maaaring ipahalagahan ng labis ang magalaw ng gobyerno ng Israel. Hanggang noong nakarang linggo,
hindi pa nagbibigay ng anumang kasiguraduhan ang Israel na hindi nila tatargetin ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Sa loob kasi ng mga dekada, ang Israel ay nagpaplano na talaga ng mga pag-atake sa mga imbakan ng nuklear ng Iran. At 2 taon na ang nakalipas ay isinagawa nila ang isang simulation ng pag-atake ng mga ito sa isang military exercises. Ang Israel ay pinaghihinala ang nagsagawa din ng mga pagkitil sa mga Iranian nuclear scientists sa mga nagkaraang taon. At ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran ay naging target talaga ng mga cyber attack na pinaghihinalaang mula rin sa Israel. Ang mga estado sa Gulpo sa pangkalahatan ay nais manatili sa gilid lamang ng labanan, habang nagbabantang Iran na ang mga bansang makikialam sa Israel ay ituturing nilang bilang isang mga agresor. Malamang na hindi makikialam ang mga kalapit bansa ng Iran sa pagtatanggol sa Tehran sakaling magkaroon ng pag-atake mula sa Israel. Ngunit sinabi ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar sa parehong US at Iran na hindi nila papayagan ang Israel na gamitin ang kanilang airspace para magsagawa ng pag-atake sa Iran. Ayon sa diplomatikong Arabo at isa pang source na pamilyar ng usapin, sinabi rin ng Jordan na poprotektahan nila ang kanilang airspace mula sa anumang hindi otorisadong pagpasok sa anumang mga pinagmulan